Okay, yan. Good morning, gold morning everyone. Ayan. So, good morning sa lahat ng ating mga members, no? Kung saan man po kayong part ng Pilipinas or kung kayo po ay nasa abroad, welcome po ulit sa ating pong Monday training. Ayan. So, itong Monday, inilalaan po natin 'to, no, para tayo po ay mag-training. So, ngayon po ay ganda ng ating pong training. So, encourage ko po kayo kung wala pa dito sa loob ang inyo po mga downlines, I suggest inyo na po silang invite. The same link po, no? Yung same link, yung permanent link natin ng Zoom, yun lang po ang isasend nyo sa kanila. Then invite nyo po ulit sila. Kasi napaka-importante po, no? Dito tayo nag-invest na po ng oras. Okay? Bukod dun sa ating pong membership, actually hindi yan yung ating pong investment sa negosyo po natin sa Socialite Gold Gen. Ang investment natin ay yung time, no, na umattend ng mga trainings po natin. So, encourage ko po ang bawat isa na invite nyo ulit, no, yung inyong mga downlines, inyo po silang i-push na umattend ng training natin every Monday. So, by the way, ako po si Sir Jojo Rivas. Ako po ang speaker ng company. And ngayon po magkakaroon tayo ng special na training po, no? Especially yung ating company ay starting company. Tayo po ay nasa pioneering stage. Actually, wala pa, no? Kasi ang pioneering after na po ng launching yan. So, next year pa yung ating launching. So, tayo po ngayon yung alam mo yung ikaw ito yung mga leaders, no? Maraming mawawala, maraming darating na mga leaders. Pero I suggest ikaw na nanonood po nito at nandito ngayon sa ating Zoom meeting, I suggest po na kayo yung magstay. And alam natin, no, lahat ng mga pioneering company, once na lumaki po yan, ang talagang nire-reward at alam mo yung nag-e-enjoy nung result, no, ng opportunity na po ng business, yun po talagang nagstay. So given po yan, may mga dumarating, may nawawala, no? Alam po natin yan, no? Lalo na especially nag-i-start yung ating company. Pero sa mga leaders po na magi-stay na makakasama natin, no, hanggang sa lumaki yung company natin, hanggang sa ito po ay talagang lumipad yung company, kasama kayo sa paglipad, no po. So, ito yung training na to kasi nasa pioneering stage po tayo. Okay? So, by the way, welcome po. Welcome sa ating mga members, sa lahat ng mga members po na nanonood ngayon sa ating pong training na to. Welcome na welcome and congratulations po. Kasi once na in-apply nyo po yung training po na to, alam ko po na makakatulong po ito para ang bawat isa po sa atin ay makapag-build ng empire niya dito po sa Social Height Gold Gen. Okay? So, share lang po ako ng screen. Ayan. Napakaganda po ng ating training po ngayon. Okay? So, ang training po natin, ang ating pong topic. Ayan. So, related to dun sa aking introduction, no? Sabi dyan, from networker to a leader. Okay, cultivating a pioneering mindset. Nabanggit ko na po kanina, tayo po ay nasa pioneering stage, no? So, dahil nag-uumpisa pa lang yung company, hindi po kaagad-agad to perfect. Even yung mga companies nga na 18 years na, 8 years na, more than 5 years na, until now, nag-a-adjust po sila. Po? So, walang company actually na perfect. Na po? Kailangan lang maayos natin yung mindset ng mga leaders na po ng isa pong company, especially with Socialite Gold Gen. So, from networker to a leader. Okay? Pwede nating sabihin na tayo ay networker. Marami nagsasabi networker ako. Pero yung characteristic, yung character, personality as a leader, wala po sa kanila. Na po? Kaya marami po nagpapakilala na sila po ay network marketers sa panahon natin ngayon. Na po? Pero magugulat ka, hinahataw tong isang kumpanya, mamaya-maya, lipat na ng ibang kumpanya, lipat na naman, lipat ng lipat. Bakit po? Hindi sila leader actually, networker lang sila. Na po? So yung mga downline nila ang kawawa, hindi po sila. Yung mga uplines, sinahatak-hatak na lang po yung kanilang mga downlines, palipat-lipat, no? Parang sabi nga natin dyan, junkie or parang palaka, palipat ng palipat. So hanggat hindi ka nag stay sa isang company po, ano po ang mangyayari? Na po, kawawa yung leaders, no? Magme-member na naman, tapos magjo-join na naman, ipapakilala na naman dun sa kanya pong mga invites, yung company.
Tapos after ilang months lang, ibang kumpanya na naman ipapakilala. Ang kawawa actually, yung mga downlines. So, kailangan natin mag-create ng leaders, especially tayo po ay nag-uumpisa yung ating company. So, cultivating a pioneering mindset. Nabanggit ko kanina, nag-uumpisa pa lang po tayo. Yung mga mag-uumpisa ng company po na to at magi-stay at magbi-build ng empire nila, alam po natin sila po yung mas, alam mo yung mas ire-reward ng company at makikinabang po dun sa effort po na binibuild po nila, no? Na nilalabas nila sa company. Okay? Cultivating a pioneering mindset. So, very important po ito kasi tayo po ay nasa pioneering company. Kailangan baguhin natin yung mindset. Hindi po ito kagaya ng ibang company na 18 years na. Actually, may option naman tayo, no? Kung gusto nating humataw ng mga 20 years na company o 20-year-old o kaya 10-year-old company, okay lang naman po yun. No po, pero sabi ko nga kanina, even yung mga matatagal na kumpanya, until na nag-a-adjust din po sila. So, walang perfect na company. Na po? Pero ang maganda lang, may perfect timing. Kapag kasama ka sa nag-umpisa at nabago mo yung mindset mo, talagang hinataw mo, yun po ang mas maganda dyan. Talagang ire-reward po kayo dun sa effort na ilalabas po ninyo. Okay? So, ito yung pinaka-topic po natin. Nawa, ang bawat isa po ay talagang magkaroon ng ganitong mindset, no, yung pioneering mindset na kasama po sa ating training ngayon para talaga sila po magi-stay, talagang hahataw po sila. Na po, talagang ibibigay nila yung best po nila. So, may mga strategies po tayo na gagawin dito. Okay? So, sabi dyan, to cultivate a mindset, no, yung pioneering mindset na yan, kasama dyan, syempre, number one, so yung mindset natin, ipiprepare natin na, yes, yung lahat dito, hindi pa talagang smooth lahat. Kasi pioneering nga po eh. Months pa lang po yung ating company, na po. Sabi ko, kung yung taon na nga na company, nag-a-adjust pa rin until now, lalo naman po tayo, okay? So, yan po yan. Ang maganda lang, kukunti pa lang nakakaalam ng company, mas malawak yung market mo. Tama po? So, to cultivate the mindset, habits, and vision required po kanino? Dun sa mga successful network marketing leader. Yun yung part ng training natin ngayon. Kailangan mabago po ito. Even yung mga habits, yung vision, importante po yun. Kasi marahil nakikita mo ngayon, eto lang yung company. Pero may mga leaders na mas malayo yung natatanaw nila, mas layo na nakikita nila kung ano yung mangyayari sa kanila sa company po natin. Focusing on building passive and residual income while inspiring and mentoring teams. Very important po ito kasi dapat ang una po, no, ang una na ang tawag ito, nag-e-inspire, no? Hindi dapat nanggagaling sa leader, especially sa pioneering company. Dapat ang pinapakita natin sa grupo natin, maging yan ay 2, 3 pa lang, 4 pa lang, 5 pa lang, ikaw yung number 1 na hinuhugutan nila ng lakas as a leader. Na po? As a leader. Pero kung sa atin ang gagaling yung mga negative, yung mga reklamo, ano po mangyayari? Na po? Ang mangyayari dyan, pinapatay mo yung sarili mong negosyo. Tama po ba? So, pero ang focus natin dito, tingnan mo yung mas malayo, hindi yung ngayon. Okay? Focusing on building passive and residual income habang ini-inspire natin syempre yung mga members natin habang nagpapalaki tayo at nagme-mentor tayo ng ating pong team. So very important yan. Sa leader, siya po ang tatayo. Siya yung tatay ng yung kanyang grupo. Okay? So hindi dapat nanggagaling sa atin yung mga negative na thinking. Pag negative na pinupulyo tayo, no po, ng ating pang mga leaders, it means po, pinapatay nila. Hindi sila nakatingin doon sa passive income or residual income. Ang goal lang nila, ngayon lang. Alam mo yung survival mode lang, para makasurvive lang, para makakain lang. Hindi po ganon. Hindi po ganyan yung tunay na leader. Nakatingin tayo sa mas malayo na pupuntahan po natin. Okay? So, ano ba yung leader's mindset? Sabi dito, network marketing success starts with a mindset of service, persistence, and vision. Pag sinabi nating service, alam naman po natin, no? Talagang tsatsagain mo yung mga downlines mo. May mga iba-ibang ugali po ng mga downlines. Mamaya madadaanan natin yan. Na po? So may iba-ibang ugali po yan. May iba-iba silang mindset. Pero dapat ikaw as leader, hindi ikaw yung naapektuhan. Hindi ikaw yung dinadala, kundi ikaw yung nagdadala. Ikaw yung nagkokontrol. Kasi ikaw po yung leader. Okay po? Sabi pa dyan, service, persistence. Ayan, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng, alam mo yung parang ningas kugon, hindi pwedeng ganon. Yung hype ka ngayon, ay mo yung very powerful ka ngayon, gigil na gigil ka ngayon, tas bukas wala na ulit. So, as a leader, dapat baguhin natin yung dire-diretso yung mga activities natin. Even though nakaka-experience tayo ng mga challenges sa team, marahil meron tayong mga delays, no, sa company. So, ikaw as a leader, dire-diretso ka din. Okay? Kasi nasa pioneering po tayo. So, yun yung leader's mindset, dapat mabago po yun. Persistency at saka vision.
Lagi mong ini-inspire yung mga tao mo na ito yung pupuntahan natin. Okay? Ito yung sitwasyon natin ngayon, pero meron tayong mas magandang pupuntahan. So, babaguhin na natin yung mindset natin as a leader. Sabi dito, ng isang author, sabi dito, your network is your net worth. The more na lumalaki yung ating network, lumalawak yung ating network, no po, given po yung income, tama? Yung net worth, given po yan. Okay? Kusa po yan. Hindi po pwede na nag-expect ka ng malaking income, malaking, tawag ito, net worth, eh yung group mo, isa pa lang, dalawa pa lang. Tama po? Dalawa pa nga lang, tapos hindi mo kayang i-lead. Hindi mo kayang i-inspire. Tama po ba? So, your network is your net worth. The more na lumalaki, okay, dumadami yung network mo, the more na lumalawak yung network mo, mas lalaki yung income mo. Susunod po yun. Given po yun. Okay? Susunod po yun. So, developing a residual income mindset. Una kanina, leader's mindset. Okay? So, as a leader, sa leader's mindset, ikaw dapat yung nag-i-inspire, sa'yo manggagaling lahat. Puro positive manggagaling sa'yo. Walang negative. Okay? Meron nga tayong kasabihan sa network marketing, pag positive, positive down, negative up. Kung meron kang mga medyo may nararamdaman, sa upline mo i-open, wag sa downline. Tama po? So may mga upline leader ko, no? Sometimes may mga leader na pag negative, saan yung nilalagay? Sa ilalim. Which is mali, no? Parang kulang sa training. Dapat po, as a leader, positive down, negative up. Kung meron kang gustong i-open, meron kang gustong, wag mo na idamay, pati, yung, nakakalungkot nga yung iba, pati crossline, no? Pati crossline, hindi naman niya downline, wala naman siyang pakinabang doon. Ano po nangyari? Pati negative doon nila sinishare. So, as a upline, no? Dapat tayo po ay matuto na mag-inspire, mag-mentor sa mga downlines natin. Ikaw yung nagpapakita ng daan kung saan tayo papunta. So, developing a residual income mindset. So, residual income. Pag sinabi natin residual income, ito yung income na kahit tulog ka, kumikita ka. Ito yung income na hindi rito dumarating ng basta-basta lang, ha. Magbibuild ka muna. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom, magbibuild ka, papawisan ka, maiinitan ka, mahirapan ka, minsan umiiyak ka na. Pero later on, once na-build mo na yung network mo, ang maganda dyan, magkakaroon ka ng passive income. Tama po? Sabi nga natin, di ba? Yung passive income, matching bonus pa lang, at least 2 million per month na yung kinikita mo. Ano yung buhay na meron ka kung kumikita ka 2 million kada buwan sa Pilipinas? Tama po ba? Or, na-build mo yung network mo, dun pa lang, sa pangalawang income natin, sa number 6, yung tinatawag natin na product matching bonus, another 2 million ulit yun. Sa repeat purchase po yun. So, that's total of 4 million. Kung kumikita ka ng 4 na milyon kada buwan sa Pilipinas, anong buhay meron ka? Tama ba? So, yun yung vision, yun yung pupuntahan natin. And ang goal natin, magkaroon ng residual income mindset. So, kahit mahirapan ka, mapawisan ka ngayon, ma-reject ka, alam mo kung saan ka papunta. Build ka lang ng build. So, kailangan ma-develop yung mindset, yung tinatawag natin na residual income mindset sa bawat isa po sa atin. So, as a leader, okay? As a pioneering leader ng ating pong company, ng Socialite Gold Gen. Sabi dito, shift focus from chasing quick sales to build long-term relationships and teams that generate residual incomes. May mga networker kasi, hindi leader, networker lang po. No? Ang goal lang nila, wala akong pakialam. Basta malaki yung pairing. Basta malaki yung income. Basta kumita ako ngayon, wala siyang pakialam kung ano yung next na mangyayari. Tayo po as a leader, tinitingnan natin kung ang future ba ng company pang matagalan o hindi. Okay? Mahirap po mag-umpisa na mag-umpisa. Hindi po tayo bata. Ang edad natin hindi pa bata. Papatanda tayo ng patanda. Tama po? So, ibig sabihin, gusto natin i-maximize yung time. No? Gusto natin i-maximize yung time. Dapat nakatingin tayo hindi yung quick sales. Yung mabilisan lang nakita. Mabalaking direct referral, malaking pairing. No po? Mabilis kumita, pero mabilis din mawala. So, hindi ka nakatingin doon sa long term. Meron ako isang friend. Sabi niya sa akin, bro, nag-resign ako dun sa former company ko kasi bagal lang kita eh. Ito may nakita ko mabilisan. Malaki yung pairing. Walang flash out. No po? Pero, ano po mangyayari? Wala nga flash out pero wala nga mga safety net halos. Malaki nga yung pairing. Pero alam naman natin, sabi niya, kahit dito magal, at least kumita na ako. Yun ang nangyayari sa mga networker ngayon. Kaya nasisira yung industry natin. Kasi yung mindset nila, short term na. Hindi sila nakatingin doon sa residual income. Na kahit natrabahuin niya to ng 2 to 3 years,
Okay? Trinabaho niya ito ng 2 to 3 years and later on, pag nakalipad yung kumpanya, kumikita ka ng milyon ng tuloy-tuloy. Na po, tuloy-tuloy. Hindi siya mabilis, pero kailangan mo mag-build. No? Doon yung titingnan mo, building long-term relationship and teams that generate residual income. Okay? So, yun lang po yun. Huwag tayong maging matakaw na mabilisan. Marami pong nai-scam ng mga tao sa panahon natin ngayon, lalo sa Pilipinas, kasi gusto nila mabilisan. Okay? Ayaw na nila mag-build. Pero tayo, mag-build tayo ng relationship sa team natin, sa ating grupo that generates residual income, long-term income. Okay? Na pwede mong ipamana. Ayun ang goal natin. Na alam mo yung kahit wala ka na, yung income mo na iniwan na yan, let's say kumikita ka 500,000 a month, 1 million a month, pwede siyang ipamana sa asawa mo, sa anak mo. And yan po yung binibuild natin sa Socialite Goldgen. Okay? Next pa, thinking like a pioneer. Okay. Paano ba yung mindset, no? Paano ba tayo mag-isip as a pioneer ng company? So, ang sabi ito, a pioneering leader. Kasino po ito? Kayo po ito. Innovates, takes calculated risk, and inspire others to follow. Nag-i-innovate siya. Nagbi-build siya ng sistema, which is ito yung binibuild natin, pati itong mga trainings natin na to, kasama po ito. Kasi kailangan po ito kasi nababago yung mindset ng mga tao ngayon. Ang mga networker natin ngayon sa Pilipinas na existing, hindi na sila leader. Ayaw na nila mag-build. Palipat-lipat na sila ng kumpanya. Tama po? So, sabi, innovates. Nag-i-innovate po. Take calculated risk. Bakit po? Mas risky kasi syempre nag-uumpisa tayo, tama po ba? Yes, meron tayong mga challenges na kinakaharap sa company. Pero once na na-perfect natin 'yan, once na nalagpasan natin 'yan, smooth na 'yan later on. Tama po? And inspire others to follow. Tanungin nga natin, yung upline mo ba ini-inspire ka? Okay? Yung upline mo ba ngayon, yung nag-invite ba sa inyo, yung pinaka-top upline, ini-inspire kayo or nini-negative kayo? Na po? Ibig sabihin, kung yan po ay nini-negative kayo, hindi yan qualify as pioneering leader. Na po? Bagay yan sa mga tao, sa mga companies na matagal na. Bagay yan, yung mindset nila, bagay yan na palipat-lipat ng ibang kumpanya. Na po? Pero sabi ko nga, negative up, positive down. Kung okay, ganun lang kasimple. And inspire others to follow. Dapat tayo po yung as a pioneering leader, nanggagaling sa bibig natin more on positive. Ini-inspire natin kung saan tayo papunta. Na po? Kung saan tayo punta. Kasi tayo yung leader ng ating pong company. Ano ba yung characteristic ng mga pioneering leader? See opportunities before others. Siya yung unang nakakakita. Na po? Hindi po pwede na mas inspire yung downline mo kaysa sa'yo. Dapat ikaw mismo as upline, ikaw yung pinakaunang inspire at mas nakikita mo kung saan tayo papunta. Mas malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Na po? Kasi ikaw nga yung mag-i-inspire as pioneering leaders. Na po? Then embrace change and adaptability. Embrace change. Kasi nag-a-adjust tayo. May mga pagkakataon, no, na yung ating company, nag-a-adjust tayo. Yung ating pong system, no, inaayos pa lang natin, piniperfect pa lang natin. Pero in fairness, paunti-unti, inaayos na po natin. Kaya kinocongratulate ko yung mga leaders na nandito pa rin. Wala pang system, pati yung mga stockist natin, no, wala pa yung system ng stockist, pero ginagampanan nila yung kanilang responsibility as stockist before. Ngayon, meron na tayong stockist. So, paunti-unti po yan. No? Embrace change and adaptability. Kasi hindi ka agad-agad perfect yung company. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Nag-a-adapt tayo kung ano ang meron tayo. Pero sa side po ng company, sa side po ng management, ang ginagawa po namin, tayo po yung nagde-develop, pinapaganda natin ng pinapaganda yung kumpanya. So normal po ang change, no? And ang kailangan lang natin as leader, kailangan natin mag-adapt, no? At manggagaling sa atin, manggagaling sa atin yung vision, manggagaling po sa atin yung mag-inspire sa mga tao, hindi para mag-negative ng mga tao. So pag negative po ang binubulong po sa inyo, lalo na sa mga members na nandito ngayon, nakarinig ka ng negative, lalo na pag galing sa uplines, wag nyo pong pakikinggan. Kasi usually yung negative, parang basura yan. Parang kang basurahan, na may basura, nilalagay sa iyo yung basura. Na po? Gusto mo ba yun? Babaho ka doon. Tama po ba? Na po? O kaya tatanda ka doon. Kasi pag negative, nakakatanda yung negative. Magkaka-wrinkles ka doon. Naglabas ka ng pera. Nag-member ka. Po, ang gagawin pala ng iba, usually po, yung mga nagne-negative, ito po napansin ko po ito sa tagal ko sa network marketing. Yung mga nagne-negative na upline or crossline, usually gusto kang rekrutin sa kumpanya nila. Or may planong lumipat ng ibang kumpanya,
Gusto kanyang hatakin. Gusto kanyang hatakin. Ihahawain kanya sa pagiging junkie niya na palipat-lipat ng ibang kumpanya. Na po, usually ganun po. Yun yung purpose nila. So as a leader, tayo po, we need to change and embrace change and adaptability. Ganun lang kasimple po yan. Okay? So next, okay, ito pa yung isang karakteristik ng ano po, no, ng mga pioneering leader. Focus on long-term wealth. Ayun na po. Pag long-term wealth, para ka nagtanim ng mangga. No po, dinidiligay mo yung mangga, no po, pero yung munggo, pag binato mo yung munggo, tumutubo agad, tapos namumunga. Pero patay ulit. Magtatanim ka ulit. Tanim ka ng tanim. Kaya nga junkie. Palipat-lipat, tanim ng tanim, recruit ng recruit, ng recruit ng recruit, wala nang na-build. No po? So, masisira yung credibility mo pagka ganun. Now, pagka ikaw yung pioneering leader, focus on long-term wealth. Para ka nagtanim ng mangga, aalagaan mo, lilinisin mo yung gilid hanggang sa lumaki siya ng lumaki. Pero ang mangga, once na tumubo na, lumaki na, ano pa mangyayari? Harvest ka na lang ng harvest. Yan yung long-term wealth na binibuild natin sa Socialite Gold Gen. So, focus on long-term wealth rather than short-term gratification. Yes, nakikita mo yung mga kasabayan mo sa mga high-paying na company, kumikita na sila ng 100,000. Pero ang tanong, hanggang kailan? Tama po ba? Dito po sa Socialite Gold Gen, yung ating marketing plan pinag-aralan po. And naka-design for long-term, na po, long-term wealth and income, passive income. Hindi siya mabilisan, na po, pero naka-design siya para tumagal. Na po? So now, ang sabi po ni Zig Ziglar, no, network marketing is not about product selling, it's about building relationship. Okay? Kailangan mo mag-build ng relationship, no? Doon sa mga downlines mo, i-build nyo yung relationship nyo sa inyong mga leaders, i-build nyo yung empire nyo. Yung meron kang tinatawag na mastermind, ito yung mga core leaders ko na yan. Alagaan nyo po sila. Once na i-build nyo, yung iisipin nyo, gusto ko to yung leader na to, kasama ko to after 5 years, 10 years, 20 years, kasama ko to mag-travel sa iba't ibang bansa. Gusto ko tong, yung leader ko na to, na nagko-commute lang, gusto ko to, makasama ko to na bibili ng sarili niyang sasakyan. Aawardan siya sa harap ng stage. Ganun dapat yung mindset natin as pioneering leader. Now, developing a residual income mindset. Okay. So, residual income, paano po ba yun? Ang sabi dyan, residual income comes from systems and teams, not just personal effort. Hindi ka magkakaroon ng residual income kung ikaw lang nagtatrabaho. Kunwari, ahente ka ng bahay, nakabenta ka, may kita ka. Ahente ka ng kotse, nakabenta ka, may kita ka. Ang tawag doon ay ano po, di passive income, active income po yun. Pero pag sinabi natin residual income, yung tuloy-tuloy, yung left mo, nakapag-build ka ng network, nakapag-build ka ng relationship, lahat sila po tuloy-tuloy sa business, meron ng sistema na sinusunod, every Monday, umaattend na lang sila ng training, pag may bagong member, umaattend nila ng training, tapos other day, yung marketing plan natin, send na lang sila ng send, invite na lang sila ng invite ng mga prospect nila, ayan yung sistema na tinatawag na po. At meron tayong step by step na mga trainings kagaya nito na libre lang natin na binibigay sa ating mga members. Okay? Ito yung magbibuild ng ating pong residual income. Hindi ka magkakaroon ng residual income kapag ikaw yung networker na palipat-lipat. Na po? Palipat-lipat. Lagi kang nag-uumpisa. Na po, hindi ba tayo nahihiya na iba na naman yung pinapakilala natin sa kapitbahay natin, sa ating mga downlines? Na po, downline, pasensya na. Iba na naman kumpanya to. Tama po? Umpisa na lang ng umpisa. Tama po ba? Pero dapat naka-base tayo, yung mindset natin, residual income. Yun yung goal po natin. So, kailangan natin ng mindset shifts. Papalitan natin yung ating yung ating pong mindset. Now, sabi ito, work on your business, not just in. Iba po yung nag-member ka lang. Nag-join ka lang. Ay, member na ako ng Socialite. Ang question is, ginagawa mo ba yung business? Work on your business. Every day, sinishare mo yung business. Nagbibigay ka, naglalaan ka ng oras kahit mga 3 hours, or let's say 1 hour lang, 2 hours lang per day. Basta sinisingit mo palagi yung business sa lahat ng ginagawa mo every day. Hindi lang nag-member. Hindi lang basta-basta nag-member. Okay po? Work for your dreams. Now, next po. Prioritize duplication and training. Okay. Pag kahit may schedule kayo sa labas, kapag may training tayo every Monday, i-prioritize natin to. Especially mga special training kasi for duplication po yan. Kasi pag ikaw as upline, nandito ka ngayon, umattend ka ngayon, okay? Tingnan mo nga kung nandito yung upline mo. Pag wala dito yung upline mo, hindi niya priority yung training. Tama po ba? At ikaw din as downline, hindi mo magiging priority yung training kasi nakita mo sa upline mo. Kaya hinahamon ko po lahat ng uplines na nanonood na sa atin ngayon, i-prioritize nyo yung training. Umattend ka ng training kasama ng downline nyo, online or offline. Pwede po yan. Attend kayo ng training. Samahan mo siya.
para i-prioritize natin yung duplication. Kasi pag yun ang nakita ng downline mo, oh, si upline, nung nag-uumpisa ako, sinasamahan niya ako sa training. Ako din, sasamahan ko yung mga bago kong downlines. So, ang nagyayari, well-trained, yung inyo pong nabubuo na empire. Hindi lang ikaw yung magaling. Okay? So, we need to prioritize duplication and training. Ano pa? Celebrate team achievements over individual achievements. Na po? So, as a team, mapakita mo, i-recognize natin, oh, pag mag-gather ka, kahit simpleng recognition lang, ilagi nating i-recognize, i-celebrate pag merong na-promote ng dreamer. Pag may merong yung first recruit niya, first invite niya, i-celebrate natin yan. I-congratulate natin sila. Na po? Kaysa sa mga individual achievement. Kasi as a group, kapag isa lang yung lagi na-recognize or ikaw lang, parang wala, di ba? Pero ito po, every effort ng bawat isa. Kaya doon po natin dinesign yung ating dreamer. Biri mo, dati naman, pag nakasampu ka na direct, wala lang yan sa ibang company. Ngayon po, talagang nire-reward natin. Talagang nire-recognize natin sila. So, as upline po, pag yung first invite ng downline mo, i-recognize mo, i-congratulate mo. Na po, i-celebrate nyo. Kasi next niyan, yun na po, magiging normal na yan. At magiging, maduduplicate yan sa buong grupo nyo na every time na may bagong member tayo nakaka-invite, no? I-recognize natin sila, i-celebrate natin yan. Okay? So, ang sabi ni Eric Corey, the key to success, ang susi ng ano po, tagumpay, in network marketing is teaching others how to succeed. Yan. Pag sila naging successful, successful ka. At yan po yung makapapansin mo sa marketing plan ng Socialite, ganun na ganun, di ba? Tayo po, pag naging successful yung downline, nagiging successful din po tayo. No? Bawal dito yung makasarili. Huwag mong isipin na ginagawa mo yung business, nag-iisa ka lang. Huwag. Okay? Dapat grupo. Ngayon, habits of successful network marketing leaders. Eto na. Okay? Pioneering tayo. Ngayon, paano tayo maging successful as network marketing leaders? Ito daw yung mga habits. Okay, number 1, daily learning. Napaka-importante nito. Read, listen, or attend training every day. Ngayon nga, meron na sa podcast, sa Spotify, napakarami ng mga trainings doon na pwede mong pakinggan. Libre lang. Download mo lang yung Spotify. Pero mas maganda, no po, para talagang matitrain ka ng maigi, pwede ka magbasa ng actual na book. So, ito po yung ilan, no, sa mga books na, tawag ito, na nire-recommend ko. Number 1, Think and Grow Rich, no po, Napoleon Hill, How to Win Friends and Influence People, no? Dale Carnegie, Rich Dad, Poor Dad, babaguhin yung mindset mo. And also Personality Plus, very important to para maintindihan mo yung iba't ibang ugali ng mga downlines mo. Na po? So magbasa ka. Kasi pag nagbasa ka, ito po ang maganda dito, nadidevelop mo yung sarili mo, nag-i-invest ka sa sarili mo as leader. Especially tayo po ay nasa pioneering. Wala ka agad superstar dito. Kasi ang superstar dito, ikaw ang binibuild as superstar dito. Kaya magbasa ka ng books, makinig ng mga podcast, no? Attend ka ng mga trainings. No po, umattend ka ng mga trainings. Ako po, pag nagda-drive ng kotse, may mga trainings akong pinapakinggan to motivate, no? Para ma-motivate ka. Kasi normal yan, habang ginagawa mo yung business, maraming rejection, maraming mga nagne-negative, maraming hindi maniniwala sa'yo. Pero yung mga books na to, tutulungan kanila mag-grow, tutulungan kanila na mas magkaroon ng positive outlook habang ginagawa yung business. So, yun yung mga habit ng mga leader. Kaya kung hindi ka pa nagbabasa ng books, hindi ka pa nakikinig ng mga trainings, gawin nyo na po ito. Okay? Kung gusto mo maging superstar. Kasi remember po, yung mga pioneering leaders, sino po ang magiging superstar ng company? Later on, after 2 years, after 3 years, sino yung mga magiging millionaires club ng company? Kayo po yun. Sa inyo manggagaling na batch yun kasi kayo po ay mga pioneers ng company. Paano ka ngayon? Ano yung motivation mo? Ano yung mag-charge sa'yo pag nalobat ka? Libro, trainings, umattend ka ng trainings, podcast. Na po, napakarami. Available na po yan ngayon. At umattend ka ng ganitong training every Monday. Na po? So pagka nag-member ka lang tapos wala ka nang ginawa, maninegative ka talaga, mawawala ka. Hindi possible na ikaw yung magiging isa sa ating pong mga superstar ng Socialite Golden later on. Okay? Next po. Okay? Consistent action. Pag sinabing consistent, hindi sulpot-sulpot. Tama po ba? Hindi ningas kugon. Make calls, host meetings, and train your team consistently. So, very important, kung di pa kayo marunong mag-training, paatinin nyo po every Monday, kagaya po nito. Host meetings, pwede kayo magkaroon ng home meeting, yung ginagawa po ni na Pastora Elma, every Monday at saka every Friday sa bahay nila. Nag-i-invite lang sila doon, nag-i-invite nila yung uplines nila, o kaya sila mismo nagpa-practice habang ginagawa yung business. Make calls, tawag ka sa mga prospect mo, kamustahin mo sila, set ka ng meeting, tapos present ng present, consistent action.
Okay? Consistent action. Kapag hindi ka consistent sa paggawa mo ng business, pasulput-sulput ka lang. Ngayong araw, gagawin mo siya. Tapos after next month na naman, hindi ka lalaki. Hindi ka lalaki. Na po? Pero kung gusto mong lumaki sa network marketing, lumaki dito sa Socialite Gold Gen, dapat magkaroon ka ng consistent action, especially, pioneering leader ka. Okay? Pioneering leader ka. Lagi mong iisipin kung saan ka papunta. Kung sino ka, magiging sino ka later on. Ikaw yung isa sa magiging superstar ng Socialite Gold Chain. Isa ka sa titingalain, magiging Hall of Famer ng company po natin. Na po, Millionaires Club ng company, 10 million earner ng company. Sa'yo yun, dito yun manggagaling sa crowd natin na to. So consistent action everyday, wag kang pumayag na wala kang ginagawa tungkol sa negosyo po natin. Okay? So next, mentorship. Ito na, invest in leaders. Meron kang isang downline, consider ka na as leader, i-mentor mo siya. Paano mo i-mentor kung hindi ka umaattend ng training? Tama po ba? Wala kang ma-share kung hindi ka umaattend ng training. Wala kang ma-share kung wala ka din. So, lahat ng matututunan mo sa ganitong mga training, kung wala yung downline mo ngayon, okay, hindi mo kasama ngayon, i-practice mo sa kanila. I suggest, naka-recorded naman po ito, na po, I suggest, i-record mo, balikan mo ulit to dun sa Facebook page natin. At tapos, isulat mo. Dapat every training natin, meron kang, meron kang libro, meron kang notebook na nililista mo, okay? Tapos pag i-practice mo, i-share mo sa mga downlines mo. Okay? Invest in leaders and creating culture of support. I-guide natin yung mga downlines natin. Sa mga uplines, dapat mas lagi kang advance sa mga downlines mo. Na po, baka yung downline mo atin ng training, ikaw hindi. Baka ikaw paturuan ng downline mo. Nakakaya naman yun. So, ikaw yung magme-mentor dun sa mga downlines mo. Mag-create ka ng culture of support sa buong grupo mo habang kayo po ay lumalaki. Invest in leaders. Now, vision communication. Eto na. Share your vision often to inspire others. Lagi ka dapat excited. Tama po? Diba yung training ni chairman na nakaraan? Na po, yung vision board. Sabi mo sa downline mo, downline, ito yung gusto ko after 3 years, after 5 years, ito yung gusto ko. Itong gusto kong income. Ito yung gusto kong puntahan. I-share mo lagi sa downlines mo. Hindi yung i-share mo puro negative. Na po, wag yung mga chismis yung i-share mo. Negative yun, papatayin mo yung negosyo mo niyan. Puro vision ang i-share mo sa kanila para ma-inspire yung inyo pong mga downlines. Okay po? So, gratitude and positivity. Ito, keep a positive mindset even in challenges. As upline po, nagtataka ako, may mga uplines na pag may challenges, especially sa pioneering company kagaya po natin, pag may mga challenges, puro negative mindset yung binabato sa downline. Sabi ko na, pinapatay mo yung sarili mong negosyo. Kaya kung kayo po ay downline at yung upline yung negative, wag mong pakikinggan. Kasi pinapatay niya yung sarili mong pangarap. Dinadamay ka niya. No po? Dinadamay ka niya. Keep a positive mindset even in challenges. No po? Even in challenges. So, gratitude and positivity. Tingnan mo yung maganda. Huwag mong tingnan yung hindi maganda. Okay pa? So now, ang sabi po ni Randy Gage, sikat to na na trainer, no? Success in network marketing comes down to your willingness to do the things others want. Kung yung iba yung nakikita, iba yung ginagawa, gawin mo yung iba na alam mong makakatulong para mas lumaki. Mag-iba ka ng landas. Kung ang landas ng iba ay eto, puro negative, o kaya landas nila, alam mo na hindi sila mag-grow at hindi ka mag-grow, lumipat ka. Ibahin mo yung landas mo. Na po? Willingness to do the things others want. Kaya maraming hindi nagiging successful kasi bakit po? Na po, ayaw nilang mag-iba ng daan. Ito lang yung gusto nila. Tama po ba? So now, overcoming common mindset barriers. Ito na, yung mga mindset barriers na tinatawag. Okay. So, fear of rejection. Medyo daanan lang natin konti ito. Yung takot ma-reject, diba? Ayaw makatanggap ng no, na word. Sabi dyan, reframe as feedback. Reframe. Pag sinabi ng reframe, ibahin mo. Dapat growth mindset. Pagka meron kang fear of rejection, mas lalo mong pursigihin, no? I-reframe mo as feedback, growth mindset, ibahin mo yung focus mo. Kung dito ka takot, i-try mo. No po, subukan mo lalo. I-try mo, subukan mo mag-present kung takot ka mag-present. Kung takot kang ma-reject, lalo mong kasi mai-immune ka. Lahat ng bagay mai-immune ka. Kahit saan mong bagay, yung una takot ka. Pero later on, inuulit-ulit mo na siya. Nag-e-enjoy ka na. Okay? Next po ay impatience. Ito na, yung mindset barriers natin. Focus on system and long-term growth. So, yung mga impatience po, no? Ayaw, alam mo yung nagmamadali, ayaw nang tumatagal.
Pero ang ikaw mag-focus ka dun sa system, duplication, yung binabanggit natin kanina, and long-term growth. Ini, alam mo yung parang, yes, nagtatanim ka ngayon, naghuhukay ka ngayon, kasi ginto yung hinuhukay mo. Ano po? Hindi lang kung bato-bato lang yung hinuhukay mo, ginto yung hinuhukay mo sa Socialite Gold Gen. Kaya nagbi-build ka ng foundation mo dito. Long-term growth ang titingnan po natin. And self-doubt. No, hindi ako magaling, wala akong tinapos, no? Mas magaling sila kaysa sa akin. Sabi dito, surround yourself with mentors and success stories. Kaya meron ka na ng self-doubt, takot ka na nga, no po? Tapos makikinig ka pa doon sa mga negative na tao, tanggalin mo sila sa buhay mo. Tanggalin mo sila, hindi ka mag-grow sa kanila. Apo, hanapin mo yung mga tao, mga mentors, or ang mga success stories na kung saan mai-inspire ka. Doon ka dumikit. Huwag kang dumikit sa negative na nalulobat ka palalo. Okay? Now, ang sabi dito, write down your limiting beliefs and replace each with a growth-focused statement. Let's say, meron kang mga tinatawag natin na, di ako magaling magsalita, something, isulat mo. Tapos, sa kabila nun, magsulat ka naman nung positive naman. Na po, na kailangan ko mag-practice. Magpa-practice ako 3 times a day. Something ganun. Na po, isulat mo para alam mo kung ano yung mga negative side. No, yung mga beliefs mo na yan na naglilimit sa'yo para mas maging magaling, maging superstar dito po sa Socialite Gold Gen. Okay? So, ano pa? Ito po, yung usually, I can't recruit others. Hindi ko kaya mag-recruit, hindi ko kaya mag-invite, hindi ko kaya mag-build, hindi ko kaya magsalita. And sabi dito, I can attract. Baguhin mo. May statement ka na iba na pang-kontra dun. Na po, I can attract and mentor leaders who will thrive. Na po, hindi ko to kaya, pero dito sa dulo, kaya ko to. So, lagi mong kukontrahin ng positive. Huwag mong paniniwalaan yung negative. Pero ang maganda, isulat mo siya. Tapos tapatan mo siya ng positive. Kung ano yung makukontra itong negative na mga bagay na to na pumapasok sa isip mo. So now, leadership through service. Malapit na tayong matapos. Leadership through service. Very important po ito kasi ang network marketing, tayo po ay dapat mag-serve sa mga downlines natin. Hindi po pwede na pag invite mo yung downline mo, bahala ka na. Hindi ganon. Okay? So sabi ito, leaders attract leaders. Your role is to serve, guide, and uplift your team. Kapag nakikita ng mga downlines nyo, na ikaw ay leader, tumatayo ka na leader, positive ka, mas gusto nilang sumama sa iyo. Parang ganito, pag basura yung basura, gusto mo bang dumikit din sa basura? Mangangamoy ka, lalo pag bagong ligo ka, kagaya ko, bagong ligo ako ngayon, bagong ligo ka. Tapos didikit ka ngayon dun sa mabaho. Mahahawa ka. Tama po ba? Leaders attract leaders. Kailangan maging leader ka muna bago ka maka-attract ng leaders sa grupo po ninyo. Your role is to what? Serve, guide, and uplift your team. Ang trabaho mo hindi para mag-negative. Ang trabaho mo ay hindi para dalhin kung saan-saang kumpanya yung tao mo. Palipat-lipat ng kumpanya. Sa'yo, kailangan mag-serve. Tulungan mo sila maging dreamer. Tulungan mo sila doon sa mga prospect. Pag join nila, hanapin yung 10 nila. Tulungan mo sila. I-guide mo sila. I-uplift mo yung team mo, hindi in-negative yung team po ninyo. Especially, tayo po ay nasa pioneering stage, pioneering company. Kailangan, as a leader, kailangan nating mag-serve, kailangan nating i-guide. Paano i-guide? Encourage mo sila laging umatin ng training. And i-uplift lagi yung team po natin. Okay? So, focus on training and duplicating skills. Ito na yung binabanggit ko kanina. Okay? Lagi mo silang i-push. Kung gusto mong gumaan ang buhay mo later on, gusto mong magkaroon ng passive income, residual income, gusto maging superstar sa company na to, kailangan marami kang ma-develop na leaders. At para marami kang ma-develop na leaders, kailangan nilang umattend ng training. At bago mo sila ma-inspire, kailangan ikaw din umaattend ng training. Kailangan i-duplicate natin yung skills natin. By the way, may plan na kami ni Chairman na magkaroon tayo ng leaders convention or speakers convention, no? Para i-gather natin yung mga, tuturuan natin yung mga leaders natin na gusto matutong mag-speak, gusto matutong mag-train. Yun po dun tayo mag-i-invest, especially nasa pioneering stage po tayo. And also, celebrate your team's successes, not just your own. Huwag mong i-goal na ikaw lang yung kumikita. Huwag mong i-goal na ikaw lang yung mabago ang buhay. I-goal mo na mabago ang buhay ng mga tao mo, given na yung success mo dyan. Okay? Given na yung success mo dyan. Sabi po ng isa pong, ni Mary Kay Ash, sabi niya, helping others achieve their dreams is the fastest path to achieving your own. Tama po? Ganda. Napakaganda. Screenshot niyo to, no? Helping others achieve their dreams.
pag na-achieve nila yung dreams, kaya yung marketing plan natin, especially sa ranking, pag naka-travel yung downline mo, makakapag-travel ka. Pag nagka-coach yung downline mo, magkaka-coach ka. Pag naging successful yung downline mo, magiging successful ka. So, i-goal mo palagi, ang lagi mong ibababa sa downline mo, maging successful sila. Yung inspire mo lagi siya para ma-inspire ka. Na po, kasi pag naging successful siya, na-achieve niya yung dreams niya, ma-achieve niyo rin yung dreams mo. Long-term, residual income, passive income, ang goal po natin sa Socialite Gold Chain. Hindi po munggo ang itinatanim mo sa Socialite, mangga ang itinatanim nyo po dito. Okay? So, daily, weekly leadership routine. Ito yung mga magiging activities natin. Now, daily, personal growth. Basa ka ng libro. Yung mga books na binanggit ko po sa inyo, makinig ka ng podcast, 30 to 60 minutes per day, na mag-i-inspire sa'yo, magre-recharge sa'yo, no po, as a leader. Kasi ikaw yung leader ng grupo mo. Okay? Huwag mong iasa actually, as a leader, huwag mong iasa sa ang success ng grupo mo sa upline mo. Dapat sa iyo manggaling. Kailangan i-equip mo yung sarili mo. Na po? Then, team communication and mentoring. Yes, very important po ito. Na po? Okay? Then, okay, so daily, ito po yung activities na gagawin po natin. Now, so, team communication and mentoring, very important po ito, no? Na tayo po ay dapat magkaroon tayo ng oras para sa team po natin. Kailangan kamustahin mo sila, kamustahin mo yung growth nila. Special actually, isa sa follow-up natin, encourage mo sila umattend ng trading. Kagaya po nito, every Monday, Sunday pa lang, ang gagawin nyo po, i-ano mo na sila kagad, i-follow up mo na. Bukas sa 7 PM, kita tayo sa Zoom. Zoom na lang, mas madali po itong ginagawa. Yan po yung ating business. Magkaroon kayo ng tawag ito, pwede kayo mag-meet sa office. Tanong mo siya anong mga activities niya. Then, lead generation and follow-ups. Very important po ito. Na po? So, daily po ito sa ginagawa po natin as leader. Then, also sa weekly, eto na. Ito po, i-push nyo po ito kasi weekly po natin itong ginagawa. Pwede kayo magkaroon actually ng training sa sarili nyo po team. Pero every Monday po, encourage nyo sila yung team training session po natin. Na po? Or, pwede sa team nyo or as a company. Kasi tayo po, hindi pa naman ganun kalaki yung company natin. Parang consider pa tayo as one team. Na po? Tayo po, encourage natin na po, na tayo every 7 PM nandito sila sa training po natin. Goal setting review. Yung training ni chairman nung nakaraan, di ba? I-review natin, ano ba yung goal mo? Sharing kayo ng goal. Nga po? Tapos ano ba yung goal mo after, di ba? Yung mga, tawag ito, yung inyo pong vision board, sharing kayo para ma-inspire kayo. Huwag niyong pag-usapan yung negative, pag-usapan niyo yung positive. And also, recognition of top performers. Na po, sino ba ang mas maraming invites? Sino ba ang mas maraming activities for this week? So, kailangan po natin yun as leader. Kasi, tayo po, alam mo yung parang bumubuelo pa lang yung ating organization. Kasi nasa pioneering stage po tayo. Na po, kailangan nating umpisahan. Sabi ko nga, wala pa tayong superstar. Manggagaling sa atin yung superstar. So, kailangan natin ng effort na kung saan talagang uumpisahan natin ng maayos yung foundation po natin habang binibuild po natin yung ating pong team. Now, ang sabi dito, yung mga activities na yon, these habits build a self-sustaining system for residual income. Lahat ng effort na yon, lahat ng ginagawa natin ng mga activities na yon, ang pupuntahan nun. At kasi syempre maduduplicate yun. Kapag nagme-mentor ka, kapag mini-meeting mo yung grupo mo, nire-recognize mo yung grupo mo, nag-sharing kayo ng inyo pong mga vision board, no? Nire-review mo yung activities nila, niyayaya mo sa training yung mga downlines nyo, yun po'y duplication na actually gagayahin ka kung paano mo ina-apply yan, na po as upline, gagayahin ka ng downline mo. Kahit di ka niya kasama, yun din yung gagawin niya. So magkikreate yan later on ng residual income once na na-build na po natin yung ating pong network. Sabi po ni Robert Kiyosaki, network marketing isn't a get rich quick scheme. It's a get rich slow, build legacy scheme. Dahan-dahan siya. Ang network marketing, nagiging masama. No po, kasi ginagamit, marami pumapasok, nagpapakilala sila, networking daw sila, pero scam. No po, ang purpose ng company nila, kumita agad ng malaki, pati yung may-ari, tas takbo na. No po, tapos isasara na yung kumpanya. Pero ang sabi ni Robert Kiyosaki, ang network marketing daw ay daw po, get rich slow. Kasi nagbi-build ka, aalagaan mo siya. Parang nagtatanim ka ng mangga and build legacy scheme. Pwede mo siyang ipamana. Pwedeng pakinabangan ng next generation mo yung negosyo na ginagawa nyo po sa Socialite Gold Gen. Kaya sabi dyan, focus on mindset, duplication, and what? Mentorship. Your passive and residual income grows as your team grows. Yes, isa pa lang invite mo, dalawa pa lang invite mo, konti pa lang yung kayo sa team. Pero pag inuumpisahan mo ng tama,
na po, na mindset, duplication, and mentorship, na i-apply mo yung mga trainings natin, ang maganda dyan, dahan-dahan siya, kagaya ni Robert Kiyosaki, sabi niya, dahan-dahan. Hindi siya mabilisan, pero magbibuild ka ng legacy. No? Papakinabangan ng next generation yung pinaghirapan po ninyo. Ang sabi dyan, na po, your passive and residual income grows as your team grows. Habang lumalaki yung team mo, habang lumalaki yung network mo, habang lumalalim po yan, lalo pong mapapakinabangan, ma-enjoy mo yung passive and residual income. So, tapos na po tayo, pero sabi dito, as a pioneers of Socialite Gold Gen, alam natin di perfect ang company, no? We recognize that our journey is not yet perfect. Na po, hindi pa perfect yung company. We are facing challenges and going through necessary adjustment. Marami tayong binabago, ina-adjust sa company po natin, but that is part of building something truly meaningful. Kasi ang tinatanim natin, hindi munggo, mangga yung tinatanim natin. What matters most is that we continue to believe in our vision and stay committed to path we're started. Nag-umpisa ka na, nandito ka na, nag-join ka na, nag-build ka na. Tama po, pinakilala mo na siya sa mga friends mo, tuloy-tuloy ka na. Tama po, ituloy-tuloy mo na. At mag-focus ka dun sa vision. Kaya sabi yan, all efforts, your dedication and your perseverance will not go unnoticed. Kasi po, sabi ko nga kanina, lahat ng nandito ngayon, at lahat nag-umpisa at magi-stay sa company po natin, dito manggagaling yung ating pong next na mga superstar. Hindi pala next, mga first batch ng superstar ng ano po, ng company po natin. So sabi dyan, in time, they will be rewarded through passive and residual income, creating lasting financial growth and stability. So gusto kong i-remind kayo, ang binibuild nyo dito pang matagalan. Na po, binibuild nyo dito para nagbibuild ka ng legacy para sa family po ninyo. As leaders, let us keep building our empire together. Na po, as part ng company, kayo din po as leader, lahat ng effort nyo na ginagawa ngayon, may pupuntahan po yan. Stay consistent, stay focused, because as we reach momentum, your income will follow. The more na nag-create tayo ng momentum, yung company, dire-diretso na po. Even yung ating grupo, your income will follow. Hindi po kaagad-agad mag-harvest. Pero once na hit natin, nakuha natin, na-reach natin yung momentum, yung income, given, mag-e-enjoy ka ng passive and residual income. Na po? So with that, maraming salamat po. Yan yung ating training ngayong Friday. Sana po marami po kayong natutunan, no? At sana po ay mai-apply din po natin yung ating pong natutunan sa ating pong habang ginagawa natin yung ating pong business. And encourage nyo ulit, next Monday, umattend yung inyo pong mga downlines sa lahat ng trainings natin. Yan po ay proper na duplication po sa atin. Kasi kapag si upline hindi umaattend ng training, hindi rin aattend yung downline niya. And I'm sure, hindi tayo magkakaroon ng residual income, passive income. Tama po ba? So, ulitin ko po, tuloy-tuloy tayo na po i-apply natin yung pioneering leader mindsets po natin. Kailangan nating mabago po yan. Hindi perfect ang company. Pero ang maganda po dyan, dahil kayo po'y nakasabay sa pioneering stage natin, paglipad ng kumpanya, kasama kayo sa paglipad ng kumpanya. Maraming salamat po. Ako po ang inyong speaker, Sir Jojo Rivas. God bless po sa ating lahat. Thank you very much. Bye-bye.